Ito yung pamamahinga na tunay na pinakaaasam-asam ko tuwing sasapit ang day off, yung magpahinga ka ng lubusan mula ulo hanggang paa. Helper kami. Oo, domestic helper kami dito sa Hong Kong. At ganito namin ginugugol ang aming day off nang di masyadong gumagastos pero sulit na sulit. Howdy everyone! Isang magandang araw po sa ating lahat. Ito po si LJ Diary, signing on. Bilang isang OFW, day off is about lubusang pamamahinga from daily routine inside among's house with a total package ng na-relax, na-recharge, and most of all, na-enjoy ang panakanakang cravings ng mga Pinoy foods. So, for today's ganap sa ating video, ay bumili kami ng isda na aming isisigang. Bumili na rin kami ng mga kinakailangang sangkap na aming lulutuin at mga karagdagang foods na good for 3 meals sa araw na ito bago magtsawla sa aming kuta sa Sandy Bay. At ayun na nga, dito nga pala sa igid ng baybay ang aming kuta. Sandy Bay ang pangalan, pero wala man akong makitang sand or siguro lumaki lang ang mga sand naging bato. Parang mas bagay na name sana nito is Rocky Bay, o diba, Charis? At dahil ako nga daw ang pinakamagaling mag-cook sa amin ng comrade ko, Charis, Taulum Square. At dahil di natanggal ang siksik ng isda masyado, ay nilinisan ko muna. O diba, sipag ko lang. O diba, sipag ko lang, kunamsa. O at ayan. At ayan na nga ang ate ko. Binibilang yata kung ilang hiwa yung bangus at mukhang hahanapan pa ako ng missing. Ang swabe talaga ng tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan, di ko kailanman pagsasawaan. At ayun na nga, ang ate ko kung makapagbudbud ng asin sa fish ay pa-cute. O diba, di ko lang alam kung nai-scared o sadyang ano lang, touch by touch ang peg. Ganito nga pala ang naisipan namin gawin sa aming day off for less gastos, malayo sa source of mga tukso-tukso lang. Kasi nga naman OFW tayo, nahihirapang mag-work kaya kailangang magtipid kasi maraming gastusin. Andyan na si Aling Judith na laging waiting. O diba, at ayan na, ni-turn on na ang kalan, pinatong ang lutuan, binuhusan ng mantika at pinakiramdaman. Nung mainit na, pisok agad ang ulo at hita instead buntot ng bangus. While waiting to flip it over, muli ang baybay ay pinagmasdan. Di talaga pagsasawaan, super ganda at nakaka-relax. Ay diba, nakaka-relax lang. Ayan, balik tayo sa bangus mga igan at pwedeng hanguin kasi mulat na mulat pa ang mga eyes. Baliktarin lang muna gamit ang chopsticks at mabalik ulit tayo sa dagat nang walang katapusang beautifulness ang ipinapamalas. Napati nga naman ang mga tunog ng alon, very music to my ears lang, soothing therapy ika nga. Nakakagaan ng feeling na kahit sa simpleng pagtanaw lang ay nagbibigay aliw at kapayapaan sa isip, puso at gawa. Ano daw? Anong koneko? Ganitong mga lugar talaga ang gustong-gusto naming pinagtatambayan kasi tahimik at di masyadong crowded. Sulit na sulit ang day off, makakapagluto ka pa without pangamba na baka may manghuhuling pulis. Tipid na tipid pero sulit na sulit, kayang-kaya ng bulsa. Ika nga, magaan sa bulsa, hindi hassle. O diba, hindi hassle. Makakain mo pa ang gusto mong kainin ng wanto sawa. Ayan, habang waiting kami napipikit yung mata ng bangus ay hiniwa ko na ang kamatis. Wala nga pala kaming sangkalan. Pero kung kuboy ka, ang sabi nga nila dapat maparaan ka. Sinunod ko na yung sibuyas at bawang. Pero ano kayang kunik ng bato sa inside ng paper cup? Diba, Charis? Ayun, pagkatapos mahiwa mga sangkap, diretso na agad sa pan. Minekos-mekos ko na siya mga insan. Sumunod mga kamatis, tas nilagyan ng water para mag-swimming kasi nga naiinitan daw. Ayun, si ate ko, hiniwa na ang mangga at sinimulang karusan. Flex ko nga pala yung pritong isda at hiniwang kamatis. Wala lang, gusto ko lang. Ayan, tinats by tats na naman ni ate ko yung manggang nakarusan.
Balik ulit tayo sa dagat na parang nagngangalit ang alon. Pero bakit kayang sarap talaga pagmasdan at pakinggan? Ayan, mabalik tayo sa ating niluluto. At kumulo na nga. Si ate binuhusan yung mangga ng suka, tas nilagay ko na yung katawan ng isda. Tigda dalawa daw kami dyan. Tamang bingayan lang, walang lamangan. O diba? Sumunod na yung mga gulay. O diba? Maraming gulay, mas masarap. Buti na lang at sa halagang 20 Hong Kong dollars ay maraming gulay na mabibili. Tiba-tiba ka, walang lugi. Ayun, waiting na kami to maluto saglit yung mga gulay. Prepare na namin, tas sinalang ulit namin yung kaldero, nilagyan ng tubig, tas intisok na namin yung mga mani. Para habang eating kami ay maluluto na at ready to papak after eating. O diba, walang kapaguran ang mouth sa pag-eat. Kawawang tiyan, laging nilalamanan. O ayan, ready to eat na tayo guys. At habang preparing to eat kami, may mga dumarang kapitbahay na talaga namang napapalingon pa ng bilang isa o dalawang beses. Talagang literal na maraming beses. O diba, very curious lang sila mga te. Nagtataka siguro sila kung saan namin isusutsot ang mga lahat ng pagkain na sa harap namin. Idadalawa lang kaming mag-eat together. O diba? Ayan, tingnan nyo naman, ngirit na ngirit kami while eating. Nasarapan ng mga yan, o diba? O diba, thank you Lord po sa mga pagpapala. At mas lalong masarap kumain pag may kasamang sarsay. Yeah, you're right, sarsarita, o diba? Sarsaritsit, alibang bangganen. O diba, sulit na sulit ang day off. Nakatipid na kami, nag-enjoy pa kami. O diba, busog-lusog ang peg. O diba, nabusog na kami, nakarelax pa ng million times. And most of all, na-recharge. O diba, ready na ulit sa 6 na araw na bakbakang malupit. Ito yung pamamahinga na tunay na pinaka-aasam-asam ko tuwing sasapit ang day off. Yung magpahinga ka ng lubusan mula ulo hanggang paa. Yung tipong wala ka nang mahihiling pa, yung di mo kailangan gumasto at magpakapagod sa kakasilip kung saan ang mga nakasale. Yung di ka mapapasubong maglabas ng pera dahil sa natukso ka lang. Pagkain ng 3 times the whole day na budget, sapat na. So, ayan lamang po ang kaganapan for today's video. Kita-kits po sa ating mga sumusunod pang kabanata. Ito po si LJ Diary, nagpapasalamat and signing off.